Hello mga bata, kamusta kayong lahat? Tayo ngayon ay quarter 4 na, week 3 and 4 at ang ating topic ay antas ng dynamics at tempo. Last week na pag-aralan natin yung antas ng dynamics at babalikan lang natin iyon ngayon para sa ika-4 na markahan para sa inyo grade 5. Okay, para sa inyong most essential learning competencies, use appropriate musical terms to indicate variation in dynamics, piano, mezzo piano, forte, mezzo forte, crescendo, decrescendo. Okay? Tapos sa tempo naman, use appropriate musical terminology to indicate variations in tempo. Largo, presto, allegro, moderato, andante, vivace, ritardanto, at accelerando. So, balikan lang natin, ang dynamics ay may kinalaman sa lakas at hina at ang tempo ay may kinalaman sa bilis at bagal ng isang musika. Tatalakayin din natin sa araling ito ang iba't ibang simbolo sa musika. Pag-aaralan natin kung paano nakakaapekto sa damdamin ng isang awitin sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang dynamics. Malalaman din natin kung paano magkakaroon ng buhay ang isang awitin at kung paano napapagalaw, napapaindak o napapasayaw ng isang awitin ng isang tagapakinig ng musika sa pamamagitan ng iba't ibang tempo. Mas lumalabas yung damdamin kapag may tamang dynamics at may tamang tempo ang isang tugtugin o musika. Para sa ating layunin, sa katapusan ng module na ito, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga antas ng dynamics at tempo. Pareho siyang elemento at sangkap ng musika na nagpapaganda sa isang music piece at sa isang komposisyon. Sa kasanayan naman, na isusulat ang simbolo ng iba't ibang uri ng dynamics, tempo, at ang kahulugan nito. Sa saloobin, nabibigyang halaga ang wastong pagsunod ng isang mga awit at manunugtog sa simbolo ng musika. Ang dynamics sa tempo ay may simbolo din. Okay, next, number 5. At sunod naman, bawat isa sa mundo bilang pagpapahalaga ay may kanya-kanyang mahalagang bahaging ginagampanan upang maging kapakipakinabang hindi lamang sa sarili, kundi maging sa kapwa. Subukin natin bilang pasimula, piliin sa loob ng kahon ang wastong dynamics o tempo na inilalarawan sa bawat bilang. Isusulat natin yung sagot dito sa katapat ng bawat bilang. Okay, so sabayan nyo ako. Number 1, ano ang ibig sabihin ng mas mabilis at mas masigla? Dahil ito ay napag-aralan natin sa week 1 and 2. Okay, so alam na natin yan. Kapag sinabing mas mabilis at mas masigla, ito ay vivace. Okay, next. Mabilis na mabilis. So para silang nasa mabilis na antas ng dynamics. Pag sinabing mabilis na mabilis, ito ay presto. Ang presto ay mas mabilis dito sa vivace. Pabilis ng pabilis, ito ay accelerando. Accelerando. Napakabagal. Pag napakabagal, ito ay largo. Higit na mahina, pianissimo. So, ito ay sa dynamics naman. Higit na malakas sa dynamics din, fortissimo. Hindi gaanong malakas sa dynamics, ito ay mezzo forte. Malakas, forte. Pabagal ng pabagal, para sa tempo, ritardanto. Mahina, ito ay piano. Okay, so yan ang ating unang gawain. Mas mabilis at mas masigla, ito ay vivace, ito ay sa tempo. Kasama ito ng tempo. Mabilis na mabilis, presto, kasama din ng tempo. Pabilis ng pabilis, accelerando, tempo din. Napakabagal, largo, tempo. Higit na mahina, ito ay sa dynamics, pianissimo. Higit na malakas, dynamics din, fortissimo. Hindi gaanong malakas, dynamics din, forte, mezzo forte. Malakas, forte. Pabagal ng pabagal, ritardanto. Sa tempo po ito.
Next ay number 10, mahina, piano. So, ito ay sa dynamics. Basta may kinalaman sa lakas at hina, ito ay dynamics. Pag may kinalaman sa bilis o bagal, ito ay tempo. Sabihin natin kung ang mga sumusunod ay nagpapakita o nagpapahiwatig ng malakas o mahinang tunog. Isusulat nyo lang doon sa katapat kung malakas ba ito o mahina. Subukan nga natin sa number 1. Sa number 1, ito ay malakas. Nagpapakita ng malakas. Sa pangalawa, nagpapatulog na sanggol. Syempre, mahina. Number 3, sumisigaw na bata. Ito ay malakas. Umiiyak na sanggol, nagpapakita ito ng malakas na tinig. Tumatawang bata o humahalakhak na bata, ito ay malakas. Okay? Ayan, sabihin naman natin dito kung ito ay mabilis o mabagal ang kilos. Sabayan nyo ako. Sulat natin ang ating sagot dito sa bawat bilang. Number 1, pagong. Ito kaya ay mabilis o mabagal? Kung ang sagot nyo ay mabagal, tama ang inyong sagot. Pangalawa, ito kaya ay mabilis o mabagal? Kung naiisip nyo ay mabagal, tama din ang inyong sagot. Next, pangatlo, ito kaya ay mabilis o mabagal? Kung ang sagot nyo ay mabagal, tama ang inyong sagot. Number 4, kung naiisip nyo, kabayo ay mabilis, tama din ang mabilis. Next, yung rabbit, ito ay may mabilis na kilos. Okay, suriin natin. Sa mga dynamics, mga bata, may isang elemento ng musika na nagpapahiwatig ng wastong pagpapahayag ng damdamin sa musika. Ito yung dynamics. Ito yung iba't ibang antas ng dynamics. Ito yung iba't ibang lakas o tunog o hina ng musika. Ang iba't ibang antas ng dynamics ay nagpapahayag ng iba't ibang emosyon o damdamin. Ang malalakas na tunog sa musika ay maaaring magpahayag ng galit, tagumpay, at lakas ng tao. Ang mahinang tunog naman o musika naman ay nagpapahayag ng damdamin na may kapayapaan. Okay, balikan natin yung mga antas na dynamics na pinag-aralan natin last week. Ang mga salitang mahina at malakas ay karaniwang ginagamit upang ilarawan ang dynamics. Subalit, may mga salita maaaring gamitin upang ipahayag ng wasto ang tamang antas ng lakas o hina sa isang tunog or ng isang tunog. Ang dynamics ay pinahahayag sa wikang Italyano. Maaari mo rin namang ipahayag ito sa wikang Pilipino, kaya lang dahil masyadong mahaba, maaaring ito na lang ang ating gamitin. Okay? So, bawat salitang Italyano ay may katumbas na sa salitang Pilipino. Pianissimo, ang simbolo niya ay PP, higit na mahina. Piano, mahina. Mezzo piano, MP, hindi gaanong mahina. Mezzo forte, MF, hindi gaanong malakas. Forte, letter F, or ang symbol niya ay F, malakas. Fortissimo, FF, higit na malakas. Ang paghina o paglakas ng mga antas ng dynamics ay maaaring biglaan o dahan-dahan. Ito ay pinakikita gamit ang simbolong ito. Ito ay para sa decrescendo, yan, para sa decrescendo o dahan-dahang paghina ng tunog sa musika. At simbolong ito para naman sa crescendo. Okay? O dahan-dahang paglakas ng tunog. Isipin nyo lang, mula sa malakas, nakabuka ang bibig, papahina. Ito naman, mula sa nakatikom ang bibig, papalakas. Okay? Ang mga antas ng dynamics ay hindi lamang inilalarawan sa wikang Italyano. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, maaari rin siyang ilarawan sa wikang ng isang kompositor or sa wika ng isang kompositor. Ang mga salitang ito o parirala ay mahina, mas mahina, malakas, at higit na malakas o pinakamalakas. Ginagamit ito upang ilarawan ang mga antas ng dynamics sa wikang Pilipino. Mga uri ng tempo sa musika.
Bawat tao ay may kanya-kanyang musikang gustong pakinggan o kinagigiliwan. May mga tao na gustong ang awitin ay mabibilis, mayroon ding iba na gusto ay mababagal, at mayroon ding may gusto na may katamtamang bilis. Ang pagpili ng uri ng awitin na nais pakinggan ay hindi lamang sa bilis o bagal nito, kung hindi dahil sa damdamin na ipinahahayag nito. Ang tempo ay isang mahalagang elemento ng musika na nakapagpapahiwatig ng damdamin. Kadalasang ginagamit nito ay mga salitang nasusulat sa wikang Italyano. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng ideya sa mga awit o manunugtog kung gaano kabilis o kabagal ang dapat awitin o tugtugin ng isang kanta. So, more on damdamin. Kaya tayo merong tempo at dynamics. Ito yung mga iba't ibang tempo or antas ng tempo. Pag largo, ito ay napakabagal. Okay? Very slow and broad. Andante, mabagal. Moderato, hindi gaanong mabilis, hindi gaanong mabagal, katamtaman lang. Allegro, mabilis. Vivace, mas mabilis at mas masigla. Presto, mabilis na mabilis. Ritardanto, pabagal ng pabagal. Accelerando, pabilis ng pabilis. May iba pa tayong antas ng dynamics na hindi natin isinama dito. Kaya lang, ito lang muna dahil sa mga susunod na year nyo pa pag-aaralan yung iba pang antas ng dynamics. Napakaraming antas ng dynamics na makikita kayo sa sa iba't ibang music piece. Depende sa nais ng kompositor kung paano nyo ito aawitin or kung paano nyo ito i-interpret. Ayan, dito sa pagyamanin, panuto, isulat ang nawawalang dynamics, tempo, simbolo o kahulugan upang makumpleto ang talaan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. So, number 1, ang nawawala dito ay yung dynamics. Ano ang nawawala dito ay fortissimo. So, isulat nyo dito sa number 1 ang fortissimo. Dahil ang simbolo niya ay FF, ang kahulugan ay higit na malakas. Forte, F, malakas. Mezzo forte, hindi gaanong malakas. So, ito ay MF. MF. Next, number 4. Mezzo piano, ito ay hindi gaanong mahina. Next, pianissimo, pinaka mahina. Next, piano, mahina. Decrescendo, dahan-dahang paghihina. So, ito ay, ang simbolo niya ay ganito. So, mula mahina, mula malakas, papahina. Next, ito ay, kung ito ay decrescendo, ito ay crescendo. Next, largo naman, ito ay broad o napakabagal. Ito ay sa tempo. Napasama lang siya sa dynamics. Ito ay napakabagal. Next, mabilis at masigla. So, ito ay vivace. Vivace. Okay? Tapos na tayo sa pagyam. Ayan, sinagutan na ni Ma'am Roma para hindi na kayo mahirapan. I-review nyo na lang ito ng i-review. At maaari din kayo magkaroon ng ibang sagot base sa inyong naunawaan sa ating talakayan. Isulat sa iyong kwaderno ang sagot sa sumusunod na tanong. Number 1, ano ang dynamics? Siyempre, ang dynamics, ito ay elemento ng musika na nagpapakita ng wastong pagpapahayag ng damdamin ng musika. Tumutukoy ito sa lakas at hina. Okay, next, ano ang tempo? Ang tempo ay isang mahalagang elemento ng musika na nagpapahiwatig ng damdamin. Ito ay nagbibigay ng idea sa mga awit o manunugtog kung gaano kabilis o kabagal ang dapat awitin o tugtugin ng isang kanta. Number 3, mahalagang sundin ang Number 3, bakit mahalagang sundin ng isang mga awit o musikero ang dynamics o tempo ng isang kanta? Ang sagot natin, upang mas lalong maipahayag ang damdamin ng awit ng isang komposisyon at upang mas maging kaaya-ayang pakinggan sa panig ng tagapakinig.
Ayan, tignan natin. Basahin at unawaing mabuti ang pahayag sa bawat bilang. Isulat ang tama kung wasto at mali naman kung hindi. Number 1, ito ba ay simbolong decrescendo? Ang sagot natin ay tama. Decrescendo. Malakas, papahina. Next, forte ang tawag sa antas ng boses ng nanay na nagpapatulog sa kanyang sanggol. Mali, dahil ang forte ay malakas. Magigising ang sanggol. Next, number 3, mas mahina ang pianissimo kaysa sa piano. Tama. Number 4, dapat nating lakasan ng dahan-dahan ng ating boses kapag ang antas ng dynamics ay crescendo. Tama. Inaawit ng mahina ang isang lullaby. Tama. Ang galaw ng isang uod ay maaaring ihambing sa tempo ng vivace. Okay, ang vivace ay mabilis, kaya ito ay mali. Ang kilos ng isang pagong ay maaaring ihambing sa andante. Ang sabi sa module, ito daw ay tama. Pero karaniwan, ang kilos ng pagong kasi ay inihahambing siya sa sa adagio. Kasi masyadong mabagal ang kilos ng pagong. At ang andante, karaniwang inihahambing siya sa lakad ng tao. So, siguro pwedeng mali o tama ang inyong sagot dyan. Depende sa inyong guro. Tanging ang mga salitang Italyano lamang ang maaaring gamitin upang maipahiwatig ang bilis o mailarawan ang bilis ng isang awitin. So, ito ay mali. Dahil sa pinag-aralan natin, maaari naman ding i-translate sa Filipino. Walang kaugnayan ng bilis ng awitin sa damdamin. Mali, dahil ang bilis at bagal ay may kaugnayan sa damdamin. Kaya mas naipapahayag natin yung ating damdamin kapag mayroong bilis at bagal, lakas at hina. Pareho yun, yung tempo at dynamics. Angkop ang tempo na allegro sa mga awiting pampatulog ng bata. Allegro, mabilis ito. So, ito ay mali. Karaniwan ay yung mga lullaby, yung mga largo lang, lento. So, yun yung pampatulog ng bata. O kaya moderato, katulad ng Twinkle, 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 Little Star. So, moderato yun. Ayan, dahil dyan, maraming salamat mga bata. Nawa ay may natutuhan kayo sa ating week 3 and 4 para sa grade 5. Kung nagustuhan at nakatulong ang video ito, please like, share, and subscribe para mas marami pang batang maabot at huwag din kalilimutan na i-like. Okay, maraming salamat!